Good evening ho. Ako ho yung nagkabit ng metro nyo dyan sa bahay ninyo sa dental. Tanong ko lang sa anak kung gusto nyo bumaba ang bill doon. Ito ang text message na natanggap kamakailan ng retiradong Police Maynila na si Senior Inspector Tony Cruz mula sa isang nagpakilalang Rene. Nasundan pa raw ang mga text message na ito at doon na-discover ng dating opisyal na mapapababa raw nitong si Rene ang konsumo ng kuryente sa bahay ni Kapitan kung ipapakalikot nito ang kanyang kontador sa nang-eenganyong mama. Dahil hindi pa rin nawawala kay Kapitan Cruz ang pagiging pulis, pinasakay niya muna ito para makakuha pa siya ng mas maraming impormasyon. Tinanong ko siya, paano bababa ang bill? Hindi ka naman taga Meralco. Sabi niya, kaya natin niya, i-calibrate natin. So, nung sinabing kakalibrate, alam ko na kagad, may mangyayari, dadayain niya yan. Tapos sabi niya, hindi, marami kong customer. Pangalawa, ang bill mo, gaya ng electric bill ko, 7,000, gawin natin 2,000. Alam ko, may bayad dyan. Tinanong ko na siya, magkano bayad dyan? Sabi niya, 5,000. Doon na raw natapos ang inisyal na palitan nila ng text nitong si Rene. Pero nang lumaon, naging makulit na raw ito at mas lalong naging porsigido sa kanyang offer sa retiradong pulis. Kung ako, na dating pulis, naaalok nga, how much more yung mga iba, naalokin din niya. Batid ni retired Senior Inspector Cruz na illegal itong offer ni Rene at hindi raw uubra ang kalokohang ito sa kanya. Di ba alam nung nagkabit sa'yo na dati kang pulis? Siguro alam niya, kaya nga malakas sa loob niya, either na alam niya, retired ako, kamali siya, akong pulis ang nilapitan niya, na hindi man tayo nangungunsinti ng ganyan ever since una against tayo sa mga illegal Dahil desidido si Kapitan Cruz na bigyan ng leksyon ang mamang nagtatangkang idamay siya sa illegal na pandaraya sa metro ng kuryente, nagpasama siya sa amin sa tanggapan ng Meralco na siyang nagpapalabas ng programang ito. Doon binigay niya ang impormasyon hinggil sa modus operandi ng isang Rene na nagte-text nga sa kanya. Mabilis na nakagawa ng planong patibong ang mga kawani ng Meralco sa tulong ni Kapitan Cruz. O Rene, Lunes na lang. Kasi hindi ako pwede sa umaga. Alauna. Matapos ito'y ininspeksyon ng mga taga-Meralco ang metro ng kuryente sa bahay ng retiradong opisyal. Siniguro nila na nakaselyo pa ang kontador bago magkaroon si Rene ng pagkakataon na galawin ito. Noong Lunes, ika-7 ng Agosto, maaga pa'y handa ng lahat para sa gagawing entrapment. Kasamang Special Operations Group ng Meralco at ilang operatiba ng Manila Police District, tinungo na namin ang bahay ni Kapitan Tony Cruz. Ito kasi ang araw na napagkasunduang ihohokus-pokus ni Rene ang kontador sa bahay ng retiradong pulis. Pagsapit ng alas 11:30 ng umaga, nakapwesto na ang grupo sa lugar at mula sa sasakyan, muling nag-reading ang Meralco sa metro ni Kapitan. Binidyoan din nila ang kontador. Pagbabasehan raw nila ang naturang video footage kung positibo ngang nagalaw nitong si Rene ang kontador ng Meralco. Matapos ang mahigit sa 1 oras na paghihintay, nasipat namin ang pagdating nitong mama. Abay, may kasama pa itong 2 babae at 2 bata. Agad siyang sinalubong ng aming asset na nagpanggap na pinagbilinan ni Kapitan Cruz na magbabantay sa kanya. Ay, si Rene? Wala balik si Kapitan. Maya-maya pa, napansin namin sa tono ng kanyang pagsasalita na tila nagsisiguro rin itong mama bago niya gawin ang kanyang kalokohan. Saan na kami gagawa sa bahay? Sa baba? Kasi sa baba? Wala. Yung kapinsa ko lang. Wala bang kwarto dyan? Alakata yung clinic. Abay, bakit parang kinakabahan kaya rin Lalo lamang nakumpirma ng mga kasama naming otoridad ang kanilang hinala na props lamang ni Rene ang kanyang mga kasama. Nang walang ano-ano'y iwan na siya ng mga ito matapos makasiguro ang mama na pwede na siyang magsimula. Sa puntong yun, inusisa na rin siya ng aming asset. Dami yung sa binigay sa akin, 5,000. Sa Meralco ko rin kayo dati. Kanila naman yan Matapos ito, lumabas si Rene sa bahay ni Kapitan para hugutin ang kontador ng kuryente. Ilang sandali pa, bitbit na niya ang kontador papasok sa loob ng bahay. Walang kaalam-alam itong mamang ito na naidokumento na ng mga kawani ng Meralco
ng pulisya at ng XXX ang pagsisimula ng kanyang gagawing pandaraya. Huling-huli sa akto ng mga nakakubling kawani ng Meralco at ng mga pulis Maynila itong si Rene habang hinuhugot ang kontador sa bahay ng nagsumbong na si retired Senior Inspector Tony Cruz. Ang kontador na ito ang siya niyang binitbit papasok sa loob ng naturang bahay at kinalikod sa harap ng aming mapag-usisang asset. May mahalata yan. Kaya dyan yung binubuka? Oo, kaya inikot mo lang gano'n. Marami na rin ipapaganyan sa inyo. Marami. Habang nagkwekwentuhan, maingat at dahan-dahang binubuksan itong si Rene ang kontador. Maya-maya pa, tila nainitan na ito, kaya walang kaabog-abog na naghubad ng kanyang t-shirt. Matapos ang halos 10 minuto, nabuksan na rin niya ang kontador. Sa di inaasahan, biglang nanghiram ng calculator itong si Rene. Sa calculator mo. 3014 lagay mo. 4014 lagay mo. Minus 3882. 132. Ayan o. 132 na kinakain o. Abay, may pagka-mathematician pa pala itong nalalaman sa kanyang pandaraya. Ang reading nyo ngayon, ito. Sa makatwid, kumukonsumo na kayo ng ngayon pa lang 132 kilowatts. Malaki. Gagawin ko na lang itong 50 muna. Bali ko ulit ba 4,000, magkano nang pabawas next month? Gawin natin na lang natin. Habang nire-rewind ni Rene ang kontador, ipinagmayabang pa niya sa aming asset na tuwang-tuwa raw ang kanyang mga kliyente sa serbisyong binibigay niya. Meron akong ginagawa sa computer shop. Alam mo magkano bis? 28. Magkano na yun yung bis? Buti hindi na sisira eh. Tuwang-tuwa kami ni Ari yun eh. Alam mo, totoo na ginagawa sa akin yun. Unang gawa ko palang document. Tapos may monthly ako sa kanya. Monthly binabalikan mo na lang? Binabalikan ko na lang. Pero may monthly payment ako sa kanya. Ano na lang, tanggapin na lang. Hindi niya ako ang money. Dahil sa dire-diretsyong pagbibida nitong si Rene, amin tuloy na diskubre na bilang special offer ay pwede niyang alagaan ang inyong kontador para siguradong mababa ang buwan ng konsumo. Yung kaya kailangan pala every month, ganun, pinapapagod lang. Kasi 1,000, hindi kayo 1,000 rin, di ba? Ayos na yan, ganyan. Ayos na to. Pwede ginagamitin. Pakaya ako na to. Wala pa sa kabilang. Matapos may abot ng aming asset ang bayad, binalik na ni Rene ang kontador sa dating kinalalagyan nito. Yun na ang nagsilbing hudyat para hulihin siya ng mga otoridad. Hindi naman nakapalag si Rene at napakamot na lang ng kanyang ulo habang kinikwestiyon ng mga kawani ng Meralco. Pinutol yung selyo. Hindi mo pwedeng putulin ng selyo, pare. Authorized na sila ng Meralco yan eh. Diba pare, okay lang na ayusin mo yung linya eh. Pero para galawin mo yung metro, i-atras mo yung reading. Violation of sa ano yun, RA 7832. Yung parang nabasahan namin yan bago mo galawin. Inatras mo eh. Bukod sa kontador na pinakialaman ni Rene, nakuha pa sa kanya ang marked money, screwdriver, plies. At nakuha rin sa kanyang wallet ang mahigit kumulang sa 30 Meralco bills na ayon sa Meralco ay posibleng regular na sineserbisyohan ni Rene. Sa puntong yun, pinagkumpara na ng Meralco ang reading nila sa kontador bago ito ginalaw ni Rene at ang reading matapos ang entrapment. Kanina, ang reading niya is 4013. O, ngayon, pinalik niya, ang naging reading ngayon, ayan, 3887. Nang idiretso na ng mga pulis sa Manila Police District Station 3 itong si Rene, saka namin siya kinumpronta tungkol sa nabidyoan naming kalokohan. Dati ka bang taga Meralco? Hindi po, ma'am. Hindi po. Ano pong trabaho nyo? Driver lang po ako, ma'am. Paano mo ipapaliwanag naman, sir, yung nakuhang pera sa'yo? Bakit ka binayaran ng pera? Tsaka ako na po sagutin yun, ma'am. Paano nyo po ipapaliwanag, sir, yung mga nakitang resibo doon sa wallet ninyo? Kahit po verify po nila yan, pinabayad lang po ng tao yan. Sinasabi nyo bang talagang ginalaw nyo yung metro? Tsaka na po ako magsasalita, ma'am, kung pwede po. Bigyan niyo po sana ako ng ano mo. Yaman din lang at ayaw nang magsalita ni Rene. Inisa-isa na lang ng Meralco ang mga electric bills na nauna nang nabawi sa kanya. At kinagabihan,
Nagsagawa ng follow-up operation ng Meralco para inspeksyonin ang mga metro sa mga address na nakalagay sa naturang mga bill ng kuryente. Umabot sa 6 na kahina-hinalang metro ang nakumpiska ng Meralco. Ang mga ito'y isa sa ilalim din sa lab test para malaman kung natamper nga o hindi. Dahil sa dami ng mga reklamo laban sa mga tampered na kontador o metro, mahigit kumulang sa 10,000 mga suspected na tampered meters ang dinadala dito sa Meralco buwan-buwan. Sa harap ni Kapitan Tony Cruz, ng representative ng Energy Regulatory Commission at ng kinatawan ng Meralco, sinuri sa corporate meter lab ng Meralco ang metrong kinalikot ni Rene sa bahay ng retiradong kapitan. Doon na nakumpirma na tampered nga ang naturang kontador. Napakalakas ng aming ebidensya rito kasi ang nakita namin sa akto, yung actual na ginagawa niya yung pagkakalikot. So doon pa lang sa pagtanggal niya ng metro, pagputol ng selyo, we considered that as a prima facie evidence. Ang nahuli nyo yung nagtatamper, no? Pero kapag nahuli ka ba na yung metro mo tampered, bilang isang owner, meron ka bang pananagutan sa batas? Meron din. Kasi ang ano dyan, sila ay pumayag para maging magawa yung crime. Dahil dito, sinampahan si Renato Lansangan ng kasong paglabag sa RA 7832 o ang Anti-Electricity and Pilferage Law sa Office of the City Prosecutor ng Maynila. Kasalukuyan siyang nakapihit sa Manila Police District Station 3. Laking pasasalamat naman ng Meralco sa tulong ng mga responsableng mamamayan na tulad ni retired Police Senior Inspector Tony Cruz. Sana ho, marami pa ho kaming kasama na katulad ni Tony Cruz at nagagawa na namin kaagad ng paraan para hindi pa madamay yung mga kawawang customers natin. Huwag kayo basta-basta na pumapayag sa mga nag-o-offer sa inyo na pabababain namin yung inyong kuryente, hindi sila mahuhuli. Hindi po totoo yun. Ang nakinabang lang niyan, yung mga tamperero na nag-udyok sa inyo na mag-avail ng kanilang service.